Muli po isang pinagpalang araw po sa inyo lahat at sa oras pong ito. Taos puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa amin ng privilege and opportunity na patuloy pong magamit na instrumento ng ating Panginoon na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang minsay salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy magbibigay po ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang mga kalooban at minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy na magpapatatag po sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po, sa panguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, Do It Now. Sa mensaheng ito, nais po tayong i-encourage ni Lord o ikayatin ng ating Panginoon na sa lahat ng bagay na mabuti o sa lahat ng bagay na kalooban niya, nais niya pong ito po'y magawa natin agad-agad. O ayaw po ng Diyos na ipagpabukas pa natin yung mga bagay na ayon sa kanyang kalooban. Kasi po tayong mga tao o special Pilipino, may mga pag-uugali po tayo na ipinagpapabukas lahat ng mga bagay na pwede naman palang gawin ngayon. Di po ba? Yung, alam niyo po ba yung mga ganong bagay na na-experience niyo na po ba yung may mga bagay na gusto kang gawin na pwede mo namang gawin ngayon, pero dahil tinatamad ka, gusto mo gawin na lang bukas, di po ba? Yan po ang ayaw ng Diyos sa atin. Ang gusto po ng ating Panginoong Diyos na pag may pinapagawa siya, especially kung ito'y naayon sa kanyang kalooban, nais po ng ating Panginoon na tayo ay gumawa kaagad-agad o gawin po natin agad ito. At ayaw niya pong ipagpabukas pa natin. Kaya po sa mensaheng ito, may mga bagay po na kalooban yung Diyos na nais po niyang gawin natin agad-agad at ayaw niyang ipagpabukas pa natin. Ano po yon? Number 1, kalooban po ng ating Panginoong Diyos na tayo'y magbalik loob sa Kanya. Ayan po, yan po yung number 1 na gustong-gusto ng Diyos sa atin na magbalik loob po tayo sa Kanya. Dahil nasulat po sa Kanyang salita na ayaw niya pong mapahamak ang karamihan, kundi ang gusto niya ay maligtas ang bawat isa. Kaya po, ang pagbabalik loob sa Diyos ay nais po niya ay gawin po natin kaagad-agad. Huwag na natin ipagpabukas o sabihin natin, kapag okay na ako, kapag ready na ako, doon na lang ako magbabalik loob kay Lord. Tandaan po natin, kapag may ganito po tayong pananaw, mas lalo po tayong hindi makakapagsuko sa Diyos. Kapag may ganito tayong pag-iisip na parang bukas na lang, darating po yung time na baka makuha po nating mamatay na, hindi pa po tayo makakapagbalik loob sa Diyos. Kaya po, ini-encourage po tayo ng Diyos na kung meron po tayong nais gawin o meron pong nais gawin yung Diyos sa ating buhay, gawin na natin in a right time. Huwag na po natin ipagpabukas. Kaya nasulat rin po, kung babasahin po natin ang Bible, na hindi po natin nalalaman yung araw ng bukas. Hindi po natin alam kung bibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos o bibigyan pa tayo ng extension of life ng Diyos, di ba? Upang makapagsisi at makapagnumbalik sa Kanya. Kaya po, sabi po, kapag narinig na po natin ang salita ng Diyos, kapag narinig na po natin, paano po, pag may mga nagsishare na po sa atin, may nagpapaalala na sa atin, may nagre-remind na sa atin, naghihikayat na sa atin na lumapit kay Lord, yun na po yung sign na nagsasalita na po si Lord sa inyo. Kaya po, kapag narinig nyo na ang kanyang salita, sabi po sa kanyang salita, huwag nyo nang patigasin ang inyong puso. Kaya, kalooban po ng Diyos na tayo po ay magbalik loob sa Kanya kaagad-agad. Kaya, do it now. Number 2, kalooban ng Diyos na magpatawad ka. Ayan po. Kapag po, sabi nga po, wag na nating hintayin yung sumikat pa daw yung araw na hindi ka nakapagpapatawad. Kapag may mga taong nakasakit sa'yo, pag binasa niyo po ang salita ng Panginoon na wag na po natin daw pabukas yung pagpapatawad. Sabi niya, para hindi daw mag-create yung anger, yung hatred sa ating puso. Yun po yung kahalagaan ng pag-i-encourage ng ating Panginoong Diyos na gawin na natin kaagad-agad yung kanyang kalooban. Kaya po dun sa Matthew chapter 6:15,
Sabi po doon, kung hindi po daw tayo magpapatawad, ay hindi tayo rin tayo papatawarin ng Panginoong Diyos. Paano kung dumating yung time na naghihingalo ka na, di ba? Yung para bang, yung sakit na yung katawan mo, tapos hindi ka pa nakapaghingi ng kapatawaran sa lahat ng mga taong nakasakit sa'yo o hindi ka nakapag-release ng kapatawaran sa lahat ng taong nakasakit sa'yo. Sabi nga, kung hindi tayo magpapatawad, ay hindi tayo papatawarin ng Panginoon. Kaya po, napakahalaga na sa tuwing pong may mga taong nagkaroon ng pananakit sa atin, nagkasala sa atin, kailangan po tayong agad-agad mag-release ng kapatawaran. Yan po yung nais po ng ating Panginoong Diyos na huwag na nating ipagpabukas yung pagpapatawad. Yan po ay kalooban ng Diyos. And number 3, kalooban ng Diyos ang makipagkasundo ka sa lahat o makipag-reconcile ka sa pamilya mo, sino mang pamilya mo nakatampuan mo, mga kaibigan mo na nakatampuan mo, mga katrabaho mo na nakatampuan mo. Kailangan po, wag mo nang ipagpabukas yung pakipagkasundo. Kaya po sa Book of Matthew chapter 5:23, kapag maghahandog ka daw sa Lord na merong may naisip kang may nanakit sa'yo, iwan mo muna yung handog mo. Kasi hindi po tatanggapin ng Diyos yung handog mo kung meron ka pang unforgiveness sa puso mo. Kaya po, nais ng Panginoong Diyos na kapag may nakasakit sa atin, may mga taong nakagawa ng kasalanan sa atin, kailangan po natin makipagkasundo sa kanila. O tayo man yung nakasakit sa mga tao, ay kailangan po natin makipagkasundo sa kanila sapagkat hindi po tatanggapin ng Panginoong Diyos yung ating handog o yung ating mga dalangin. Kaya may mga dalangin po yung mga ibang tao na hindi dinidinig ng Diyos dahil hindi po sila nagkakaroon ng forgiveness sa bawat isa o meron pong itinatagong unforgiveness dito, may mga tinatagong hatred. Kaya po, ganun kahalaga yung nais ng Panginoong Diyos na sa tuwing naalala mo na may hinanakit sa iyo ang kapwa mo, ay bago ka maghandog ay makipagkasundo ka muna sa Kanya. Kaya po kalooban ng Diyos na makipag-reconcile tayo o makipagkasundo tayo sa bawat isa. Pangapat, kalooban ng Diyos na tumulong tayo sa mga nangangailangan. Yan po, sa Book of Ecclesiastes, chapter 4:3, na ini-encourage po rin tayo ng Panginoong Diyos na huwag na natin din ipagpabukas yung pagtulong sa mga nangangailangan, especially kung meron ka naman. Di po ba? Ang sa tumulong sa mga kapwa natin na nangangailangan, kung sagana naman at kung meron naman, huwag nang ipagpabukas yung pagtulong mo. Pag may nakita kang gutom at meron ka, bigyan na natin, huwag na nating ay bukas na lang. Di po ba? Kaya kalooban ng Diyos na tumulong po tayo sa mga nangangailangan kaagad-agad. Ayan po. And lastly, kalooban ng Diyos na makuha mo ang pangarap mo. Ayan po. Kaya po, kung may mga pangarap ka man sa buhay, may mga desire ka man sa buhay, huwag mo lang ipagpabukas. Ay, bukas na lang ako kikilos, bukas na lang ako mag-a-apply ng trabaho. Hindi. Kailangan gawin mo na agad-agad. Dahil nasusulat in Santiago chapter 4, verse 14, na hindi natin nalalaman ang araw ng bukas. Tayo'y parang mga usok lamang na sandaling lumilitaw at sandaling nawawala. Kaya po, napakaganda ng encouragement ng ating Panginoong Diyos na sa lahat ng bagay na mabuti o naayon sa kanyang kalooban, nais po ng ating Panginoong Diyos na patuloy po nating magawa ito agad-agad at huwag na nating ipagpabukas. Kaya to be close, kaya mga minamahal kong kapwa at kaibigan, let's embrace ang paalala ng ating Panginoon na kung may gusto tayong gawin sa ating buhay, especially kung ito'y naaayon sa kalooban ng Diyos, huwag na natin ipagpabukas but to do it now. Kaya po sa mga mensaheng pinagkaloob po sa atin ng ating Dakilang Diyos na banal sa oras na to, patuloy kong binabalik sa Kanya ang lahat ng papuri, pasalam, pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.